Ano pong reaksyon ninyo sa naging SONA nga po ng Pangulong Marcos Jr. kahapon? Well, wala namang bago dun sa sinabi niya. Parang ang lumalabas, walang vision, speech, it's all resibo. Ito na yung nagawa, ito yung gagawin. Sinabi niya sa isang statement niya na hindi na reactive ang administrasyon, proactive na. In fact, he introduced the word predictive. No, napakahirap tingnan yung lente ng kanyang SONA dahil ang background niyan nauungos nga yung trust, yung tiwala at saka approval rating. So dun sa ganung background, he had really to be quite direct. So dun pa lang sa umpisa, nakita natin na talagang pinersonal na niya yung accountability at sinabi niya hindi siya presidente sa pamilya. So that actually was the real story of the SONA. Ngayon, titingnan natin kasi sinabi niya it's up to the Ombudsman and the National Prosecution Service to seek redress on the issue of the flood control. Tapos meron siya doon sinabi na move on na tayo. Hindi makaka-move on ang mga Pilipino hanggat hindi natin nasasarahan yung issue ng flood control. Kasi napakalaking pondo yung nawala. In fact, dun sa speech niya, merong contradictory kasi sinabi niya may 250 billion ang nabawi. Pero 800 million lamang ang nabalik sa treasury. So that's a low 32%, 0.32%. So kung talagang seryoso yung effort, dapat yung nabawi reflected na yon sa treasury natin, no? Pero hindi ganoon ang nangyayari. Tapos sinabi nga niya na here's what I have done and I will intend to finish. So incremental yung mga nagawa na niya. Hindi kung i-compare mo yung from the first SONA to the fourth SONA na vision na may malalaking proyekto at malalaking mga salita. Ito talagang incremental lamang using yung ito ang mga nagawa ko. Pero pag titingnan mo sa magkakaroon ngayon ng fact-checking kasi dun sa education parang hindi naman daw totoo na ganon lumaki yung sweldo, nagbigay ng smart screen, ng laptop, etc. So titingnan natin yan isa-isa kahit dun sa MRT7, partial completion targeted 2027, pero ang full completion yun 2028. Dun sa adoption ng electric vehicles, sabi niya 50%. Pero adoption goal noon sa 2040. So meron siyang mga sinasabi na kailangan ma-fact check para talaga makita ano ba talaga ang nangyari. Pang-apat, siguro makita mo yung political fraction, DJ Chacha, no? Nakita natin na yung mismong kapatid ng Pangulo nagkomentaryo, hindi pumunta at nagkomentaryo at magbibigay yata ng kontrasona mamaya. So, ang kabuuan nun, merong sinabi tungkol sa corruption, pero parang walang accountability na sa institusyon at kung hahabulin ang accountability, iyon ay nasa ombudsman at nasa prosecutorial arm ng DOJ. Titingnan rin natin, nakita natin sa mga iba't ibang surveys na ang number one na issue na linalagay ng tao ay corruption at saka ekonomiya. So, kung natugunan ba? Natugunan naman at may mga sinabi siya sa kanyang SONA. Pero titingnan natin nagawa ba? Kasi iba yung sinabi mo at iba yung ginawa. So, ang nakikita natin dito sa administrasyon, may trust deficit at yung execution napakabagal. So tingnan natin kung ano mangyayari in the succeeding days. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph.
At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.